Pwede mamaya. Nalilimutan ko nga ito eh. Kahit ulit-ulit ko na na-topic to eh. Ano nyo na rin to dati, bro, no? Sa forum nyo dati. Naka-live na lang. Oo. Minsan na nalilimutan. Minsan naaalala. Kasi pag scene, kinakalimutan talaga. Live na tayo, no? Ayun. Kumain na ba kayo? Mamaya na, pagkatapos, Kumain na ako ng 3 itlog. pampalaki ng muscle yan, ha? Pampalaki ng muscle. Kung galing ko lang sa gym eh. Nakakapagbuhat ka pa ngayon. Isang beses minsan sa isang linggo. Minsan, minsan 2. Pag medyo sisipagin eh. Oo, yung tama. Dati Sinisipag halos eh. araw-araw ka. 3. Mga tatlo lang may magandang resulta na eh. Hindi naman na umaabot dun sa talagang malaking katawan eh. Parang nagme-maintain ka na lang para manatili kang malusog. Tsaka yung detox, yung palabas lang ng pawis. Oo, pangit din yung hindi maganda, hindi pinapawisan eh. So, sa akin, isang beses na lang, minsan dito na lang sa bahay, hindi na ako nakakapunta ng gym. Parang hindi ko nakikita yung okay. Nasanay kasi ako na pagka naka-live tayo, may nakalagay na pula dito sa kaliwa. Meron palang parang parang live. This meeting is being streamed. Live stream. Hindi lang pala nakasulat. Dati kasi may kulay pula yan eh. Gamit mo laptop. O laptop. Yung ganyang background ko hindi yan nagagamit sa sa cellphone eh. Sa cellphone naman blurred lang eh, kaya lang i-blurred. So pag yung maglalagay ka ng background. Natatakpan yung forum eh, no? Siguro maganda sa gilid. Ha? Natatakpan yung word yung word. Ganda sana ang logo eh. Isa ba ko? Yun, Ito dito. siya banda, ganun. Yung maliit lang siya sa gilid. No? Ganda. Gagawin ko nga ng paraan yan. Paliliitin ko yan. Tapos dito sa... Ito banda. Oo. Ganun dito. Nagawin ko yan ng paraan. Pasa mo rin sa amin para lahat tayo meron yan. Naka-laptop ka din ba? Hindi, yung lang. iPad na. Para bubat yung cellphone ko eh. Baka dyan sa iPad pwede yan. Hindi ko lang yung kinuha sa page eh. Matagal na ako nagaganyan eh, yung background. Kasi pag tinanggal ko yung background dito sa likod ko, maraming nakasampay na damit. Facebook ba? Pintuan tong likod ko, pintuan yan eh. Nagawa ko ng background. Ukay-ukay ang labas ng live stream natin. Pili na. Live selling pala eh, no? Live selling. Pa-share po ng live. Pili na kayo. Ganun ang mangyayari dyan. Yun o. Isa na ba kayo? Pogi pa rin, pogi pa rin. Sarap ng kwentuhan nyo. Kanina ko pa kayo naririnig eh. Naiingit sila sa Pastor eh. Naiingit sila kasi sa background ko. Bakit? Sabi ko ako kasi may pinakapangit na background sa inyo kaya pinipeki ko. Ganun ba? Pag nawala yung background ko, ukay-ukay ang lalabas sa likod niyan eh. Sige. Bati muna tayo sa ating mga mga kapatiran at sa mga sumusubaybay na rin sa atin. Meron na ba? Okay. Meron na yan. Pero na, yung mga asawa natin. Sige, bati muna tayo. Unahan ko na. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat, mga kapatid.
especially sa mga first-timer na posibleng makakasama natin this evening sa ating pong Grace Life Forum. Welcome po to Grace Life Forum. Dito po sa forum na to, wala tayong ibang pinag-uusapan kung hindi mga bagay na merong kinalaman sa New Covenant, kundi na kung saan sinasa-ilaliman po nating lahat. Okay? We are under grace, kaya itong ating pinag-uusapan ay patungkol sa Grace Life, kaya Grace Life Forum. Welcome po, good morning, good afternoon, good evening. Saan man po kayo naroon na naabot ng broadcast na ito. Gandang araw sa inyo. Okay, isang magandang lalaki pa rin po kami hanggang ngayon. At isang mainit Damay kami. gabi. Isang mainit na gabi, malinsangang gabi po sa lahat. No? Pero maganda pa rin po ang gabi. Kasi gaya nga po ng nabanggit po ng Pastor Henry, ay pinag-uusapan natin ang biyaya. Pag pinag-usapan po ang biyaya ay napakagandang pag-usapan ng biyaya. Kasi dyan tayo nabubuhay. No? Kung walang biyaya ay hindi tayo mabubuhay. No? Ang tao ay nabubuhay lang sa biyaya. So kaya ano man ang danasin natin, mainit man ang panahon, dahil nandiyan ang biyaya ng Diyos, ay maganda pa rin po ang gabing ito. Okay, so magandang gabi po at isang mabiyayang gabi po sa lahat. Yung mic. Jed, ikaw na Jed, nawawala ka. Yung mic niya, naka-off yung mic niya. Mic ni Jed. Yan. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng Grace Forum. Nawa patuloy tayong mapagpala sa topic nating ngayong gabi. Dahil itong topic na ito ay napakaganda. Paglilinaw para sa mga kapatid natin na medyo hindi naintindihan, no? So nawa ay maging makabuluhan ng usaping ito. Magandang gabi po. Okay. Isang mapagpalang gabi mga bro, pastor, at sa lahat ng mga nanonood. Ako po si Brother Jerry ng Grace Life Church Binyan. Welcome sa ating live. Maaari po natin i-share, hit natin ang like, at follow na din po sa ating page para updated tayo sa mga kaganapan dito sa ating page. Okay? Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, ang title natin pag-uusapan is the message of complete forgiveness is a license to sin. Yun. Okay. May question mark yun, ano? Question mark. Pwedeng meron, pwedeng wala. Exclamation. Exclamation point na lang. Okay. Ito ang naisipan natin maging topic ngayon. Topic natin gabi. Kasi malamang ang magiging issue ng after ng discussion natin last time about complete forgiveness ay ito nga po, license to sin siya. Okay? Dahil nga na napaka-controversial nung last natin na topic, yung complete forgiveness, yung forgiven. Dahil nga controversial siya, 'di ba nagkaroon pa tayo ng part 2. Okay, maaari kasi na masasabi ng mga nagtuturo, mga kapatiran natin o mga ibang believers na nagtuturo tayo ng license to sin. Dahil nga hindi na rin naman bago. Hindi na rin bago sa mga nagtuturo sa grace message na masabihang license to sin ang pagtuturo ng complete forgiveness. Kasi nga, pati ba naman yung kasalanang magagawa sa hinaharap, kasalanang magagawa ng isang Kristiyano sa hinaharap ay napatawad na. So, ganoon yung ating paniwala. Kaya parang masasabi nila, license to sin nga yan. Okay? Ang magiging kasalanan mo mamaya, bukas, o sa mga sunod na taon, hanggang pagtanda mo ay napatawad na. So, pwede na pala akong gumawa ng kasalanan. Wala naman palang problema. Patawad na naman pala, di ba? Actually, mabigat ang usapin about complete forgiveness. Kung binabasa natin ang salita ng Diyos, ang Bible out of context, o kaya napaliwanagan tayo ng mga ilang tagapagturo na hindi naman tininang maigi yung konteksto sa mga tinuturo nilang verses sa Bible. Okay? Lahat po ng napaliwanag natin last time, yung topic natin last time, ay napaka-importante po para sa isang Kristiyano na hindi partial forgiveness, kundi complete forgiveness ang ating natanggap when Jesus died on the cross. That was 2,000 years ago. Okay? Yung mga paliwanag ng ating mga tagapagsalita, ito mga kasama natin, sina Pastor, sina Bro Joel, Bridget, yun po ay hindi sariling pagkakaintindi lang. Yun po ay hango sa Bible, sa salita ng Diyos. Okay, balikan natin
balikan na natin konti yung mga ilang verses na binanggit natin sa last topic natin about forgiveness. Una, nabanggit natin yung sa Hebrews 9, chapter 27 to 28. Okay, basahin natin. Just as people are destined to die once, after that to face judgment. Sa 28, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Okay, di ba? Kung paano daw na isang beses lang mamatay ang isang tao, ganun din inalintulad ang sacrifice ni Christ na isang beses lang. Hindi na maulit ang pagpako sa kanya sa cross, di ba? Hindi na siya bababa muli para sa kasalanan na nagawa na natin mula nung bata pa tayo hanggang sa magagawa natin sa hinaharap. Hindi na niya gagawin yun kasi isang beses lang. Isang beses lang ang sacrifice na yun. Doon naman sa Colossians, chapter 2, verse 13, ang sabi, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all. Okay, si God ang nag-initiate na upang magkaroon tayo ng kapatawaran through Christ. Di ba? Okay, nabanggit din natin yung last time yung sa Hebrews chapter 7 verse 27. Sabi doon, unlike the other high priest, he does not need to offer sacrifices day after day. First, for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Okay, in Old Testament period, kailangan mag-alay ng hayop para sa mga nagawang kasalanan. At paulit-ulit yon habang ang tao ay nagkakasala. Pero when Christ offered himself as a sacrifice, sabi ng Bible, yun ay once for all. Sino yung all? Lahat ng tao. Lahat, sabi nga, once lang. Hindi na uulitin. Kung kaya, naniniwala tayo na Jesus died for our sins. Complete forgiveness ang natanggap natin. Kasi yun lang ang nag-iisang sacrifice upang ang tao ay mapatawad. Once and for all. Sana po malinaw yun. May isang verse pa tayo sa Hebrews chapter 10, verse 12 to 14. Basahin lang natin. But when the priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, and since the time he waits for his enemies to be made his footstool. For by one sacrifice he has made perfect forever who are being made holy. Kaya malinaw na ang issue ng sin, ng kasalanan, is settled na. Tapos na. Sabi ng Panginoong Hesus, nung namatay siya sa cross, it is finished. Tapos na. Tapos na ginawa niyang sakripisyo na sa cross that was 2,000 years ago. Sabi nga natin kanina. After nakamatayan ni Jesus, madaming kasalanan ang naganap. After niyang mamatay, maraming nangyayaring kasalanan nun. Hindi natigil ang kasalanan ng tao. In fact, sa sinapupunan ka pa lang ng yung ina, sa sinapunan pa lang ang tao, nagkasala na. Tayo na ay tag as sinner. Diba? Sabi sa Psalms 51, chapter 55, sabi doon, surely I was sinful at birth. Sinful from the time of my mother conceived me. Sabi naman sa Romans 5, chapter 12, therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, and in the way death came to all people because all have sinned. Okay. Pero as the Bible says na yung sacrifice ni Jesus is once and for all. Dapat malinaw po sa atin yan. Covered lahat yung mga kasalanan na nagawa natin up to this time. Pati yung mga magagawa mo in the future. If you just believe, dapat maniwala ka sa ginawa niya, sa ginawa ni Jesus. Okay? Hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil humingi tayo ng tawad. Sana malinaw po yun. Ibalikan pa natin saglit kung paano nga ba nagbigay ng kapatawaran ng Diyos. Paano nga ba? Okay, last time na banggit natin sa text sa Bible, sa Hebrews chapter 9 verse 22, sabi doon, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. So malinaw,
na kapag walang pagdanak na dugo, walang kapatawaran. Kaya magkakaproblema talaga tayo kapag ginamit natin ang 1 John 1:9 out of context na siya namang ginagamit ng ilan nating mga kapatiran. Bakit? Sinasabi nila na kailangan pa talaga natin humingi ng tawad kasi sa sinabi nga po dito sa 1 John 1:9. Okay? Yun yung mga pinagbabasihan nila. Sabi nga doon, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Diyan sa verse na yan, nabanggit natin last time, yan po ang kausap niyo po dyan ay ang kausap po dyan, yan po ay para sa mga unbelievers. Okay? Kung medyo nalito po tayo or gusto nating maklaro, pwede po natin balikan yung ating topic last time. Meron yung part 1 at part 2. Okay? Maging naman sa Matthew chapter 6, verse 12, sabi, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ito ay kasama naman sa Lord's Prayer, which is considered as Old Covenant Prayer. Ang mga believers today is under the New Covenant. Okay? Kaya hindi para sa atin yun. Kaya lang, nakakalungkot na madami pa din sa mga believers na pinanghawakan din ang mga verses na yan at sa paniniwala nila na kailangan pa talaga natin humingi ng tawad kapag tayo ay nagkasala sa hinaharap. Kaya meron talagang mga nagsasabi na ang pagtuturo ng complete forgiveness is a license to sin. Kasi nga, di ba, kasalanan sa inaharap, yung magagawa mo pa mamaya or bukas, sa susunod, hanggang sa pagtanda natin, ay bayad na yun. Yun yung sinasabi sa ating guro last time, sa ating dalawang part ng complete forgiveness. So, kung ganon, ayun nga, may mga lumalabas na sabi na ito nga ay license to sin. Kaya ito po yung naisip natin ngayon na magiging topic. Okay, Pastor Henry, ano po bang masasabi natin dito dun sa mga nagsasabi na tayo ay nagtuturo ng license to sin? Yung mic niyo po, Pastor, naka-off. Naka-off yung mic. Oo, yun. Sorry. Well, posible nga na ganun ang isipin. Actually, matapos nating ma-discuss yung complete forgiveness nung mga nakaraang linggo, merong sa akin, merong tanong, no, na isang viewer na tungkol nga doon sa paano yan kung tayo ay napatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan, maging yung future sins, di pwede na tayong magkasala. Parang ganun ang kanyang naiisip, no? Kasi nga dahil forgiven na tayo, including yung future sins, forgiven na eh. So hindi malayo talaga na posible na na ganun ang maisip, no? Kaya nga ito yung ito yung naisip nating maging follow-up topic dahil nga diyan sa possible na ma-entertain ng nakapakinig sa atin nung nakaraan na tayo ay nagtuturo. I mean, hindi nagtuturo, kung hindi, yung ganitong message na complete forgiveness, posible na maisip ng marami na yung teaching na yan ay license to sin. Well, siguro, matapos mong banggitin lahat ng mga verses na na-discuss natin last time, isa lang ang masasabi natin yung message about complete forgiveness, hindi naman natin inimbento. Okay? Hindi naman natin inimbento yun siya ay mismong katuruan ng Bible. Well, in fact, yung mga kinote mo nga kanina, Jerry, halos lahat yun nagsasabi na tayo ay completely forgiven. Diba? Sabi yung Colossians 2:13 na sinabi mo, ang linaw nun He forgave us all our sins. Diba? So kung hindi kasama yung future sins doon, hindi siya all. Kaya siya all kasi included yung future sins. Okay? So napakarami mong binanggit na verses kanina, hindi na natin ulit-ulitin pa. Pero again, ang gusto lang natin sabihin, yung message of complete forgiveness, biblical.
Hindi natin siya inimbento, hindi natin siya inisip lang, no? Na parang ah, ginusto lang na ito yung maging katuruan natin. Ito actually ang clear teaching ng Bible. Through the one sacrifice of Jesus Christ, we were forgiven once and for all. Yun yung forgiveness na na-receive natin eh. But then again, ang tanong nga is, yung teaching na yan ay possible na ma-entertain ng mga nakakapakinig nito na maging license to sin yung respond ng mga nakakapakinig. Siguro hindi naman natin madideny yan na kung saan possible naman talaga na merong posibleng mang-abuso dito sa ganitong klaseng teaching. At pwede rin na masabi natin na hindi lang mang-abuso kung hindi talaga naintindihan din yung pure message ng gospel of grace, no? Kasi una sa lahat, mamaya makikita natin kung ano yung mga naging respond naman ng mga tao nakapakinig ng mensahe ng biyaya o naka-encounter ng complete forgiveness ng Panginoon, kung ano yung naging reaction nila. Pero siguro gusto ko lang munang puntuhan, yung mga nagsasabi actually, eto magtataka tayo eh, mabanggit ko lang sandali, may mga nagsasabi na yung teaching na yan dangerous kasi parang binibigyan mo ng license to sin yung mga tao. Pero yung mga tao nagsasabi nito, naniniwala din sila doon sa teaching ng once saved, always saved. I don't know kung meron kayong ganyang na-encounter, Kasi meron akong mga kilala na naniniwala sila doon sa teaching ng once saved, always saved. Pero hindi sila naniniwala dito sa message of complete forgiveness. Ang masakit niyan, ang paniniwala nila, yung mensahe ng complete forgiveness ay dangerous kasi posibleng maisip ng mga tao na sila ay pwede na magkasala kasi forgiven na sila, maging future sins. Di ba parang ganun din naman sa teaching ng once saved, always saved. Diba? Kasi kapag ang itinuturo mo rin ay once saved, always saved, di ba pwede rin maisip ng mga tao na, di pwede na ako magkasala kasi once saved, always saved. Hindi na pala mawawala ang kaligtasan. So pwede akong magkasala na rin ng magkasala kasi hindi naman pala mawawala ang kaligtasan. So ibig ko sabihin, may mga Christians na naniniwala doon sa message ng once saved, always saved. Pero negative sila pagdating dito sa complete forgiveness kasi iniisip nila parang license to sin yan. Siguro, pwede rin nating sabihin, hindi nyo ba naisip na yung once saved, always saved teaching, pwede ring isipin na license to sin? Di ba? Ano masasabi nyo? Tama ba ako ron? Po. Magsalita naman kayo. Tama ba ako ron? Tama po. Tama po. Tama. So, ang point ko lang, mapa ang tinuturo mo ay a complete forgiveness o once saved, always saved. Ang bottom line niyan, parehas yan na may interpret na license to sin. But then again, kung ganun ang maging interpretation ng mga tao na makakapakinig nito, wala naman tayong magagawa dun eh. Pero ang issue kasi, eto bang message of complete forgiveness ay biblical? Yun yung tanong eh. Yung ba ang itinuturo ng Bible? So wag na natin munang isipin kung yan ay dangerous. Kasi meron nagsasabi, dangerous ang teaching na yan. Actually, this is good news. Di ba good news yung doon sa kamatayan ni Christ, lahat ng kasalanan natin ay kanyang doon sa sacrifice niya on the cross, namatay siya para sa lahat ng ating mga kasalanan, and that includes our future sins. Di ba good news yon? Good news ba yon? Amen. Yes. Hindi ko usap ako. Amen.
Di ba, good news yun eh. Agree tayong lahat, good news, yung sa kamatayan ni Christ, yung kanyang sacrifice, siya ay namatay para sa lahat ng kasalanan natin, including future sins. So that is good news. And yan yung clear teaching ng Bible. Based na nga doon sa mga kinote ni Jerry kanina. No? Colossians 2:13, tapos yung Hebrews chapter 10. Ang linaw noon na tayo ay pinatawad dahil sa isang sakripisyo ng Panginoong Hesus sa cross ng Calvary, napatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. So it's biblical. So hindi na issue dito kung license to sin ba yan? No? Ano kasi ang issue, yan ba ay nasa Bible? Kung nasa Bible yan, nasa pagtanggap mo na lang yan kung iisipin mong license to sin yan. Okay? But I do not believe na yung message na yan will turn out to be a license to sin dahil lamang nakita mo na doon sa sacrifice ni Christ, lahat ng kasalanan mo ay napatawad, including future sins. Nasa sayo na yan kung iisipin mo na license to sin siya. Okay? Kayo, ano masasabi niyo ron? Oo, matatanong ko dyan, magkano yung license to sin? Anong requirements? Oo. Anong requirements para makakuha ka ng license to sin? Wala. Kasi pag kumuha ka ng license to drive, may bayad yun. Diba? Yung forgiveness kasi natin ay hindi tayo yung nagbayad. At yung nagbayad ng ating salvation ay hindi lang siya basta superhero. Siya ay savior. So magkaiba yun. Ang pwedeng dumating sa isip ng tao, yung kaisipang pang tao lang, may limit kasi yun eh. Ang Diyos kasi tagapagligtas siya, ang Panginoon, savior siya. So hindi nakakahon o walang limit yung kanyang ginawang pagpapatawad. Yung ating kaligtasan, naligtas tayo, napatawad tayo sa ating kasalanan, including present, past, and then future. Tsaka, isang bagay pa dyan, hindi po mag-i-issue ang Diyos ng license to sin. Diba? Hindi gagawin ng Diyos, no? Maraming beses nakasulat sa Bible na napatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Pero alam ng Diyos na yung pagkapatawad ng ating kasalanan ay hindi yun i-issue para sa atin nung tanggapin natin ng Panginoon para maging license sa kasalanan na para gumawa tayo ng kasalanan. Hindi binayaran yung utang natin para sa susunod uutang ulit tayo. Diba? Of course, hindi ganun mag-isip ang Diyos. Kundi binayaran yung utang mo para makita mo kung gaano kabuti yung nagbayad ng utang mo nang sa ganun, yumaman ka. Hindi yung bumalik ka ulit sa pagkakautang. At doon papasok yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos eh. Kaya kung titingnan natin, hindi po talaga mag-i-issue ang Diyos ng lisensya sa atin para magkasala. No? Yan ay ginawa niya para sa atin, para sa kaligtasan natin, nang makita natin kung gaano siya kabuti, gaano siya kamapagmahal na Diyos at kung ano yung kahalagahan ng Panginoon Kristo bilang tagapagligtas. Kasi kung ang maaabot lang ng kasalanan ng pagbabayad ng ating kasalanan ay yung ngayon tsaka yung nakalipas, hindi savior ang Panginoon. Hindi po yun ang kahulugan ng kanyang pagiging savior. At nung iniligtas niya tayo, lahat ng ating kasalanan ay binayaran niya at hindi ang purpose nun para magkaroon tayo ng lisensya sa kasalanan. Kundi ang purpose nun ay para mas makita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin nang sa ganon, matapos bayaran yung pagkakautang natin. No, hindi na tayo para magkautang sa darating pang panahon, kundi kailangan mas lalo nating pagyamanin yung ating sarili. Mas lalong magkaroon tayo ng kapangyarihan na makaano sa kasalanan, no, makahulagpos. So yun po yung aking masasabi doon. Makahulagpos. Ganda ng term na ginamit mo. Makahulagpos. Kahit ako ng mga salitang madalang gamitin. Malalim yun. Malalim yun na, Ano malalim. ibig sabihin ng makahulagpos, Brad? Ano po? Ano ibig sabihin ng makahulagpos? Yung pong tinali ka, hinawakan ka ng maigpit, tapos nakawala ka. Okay. Yun. Okay. Diyan, kailangan tawagin pa bago magsalita eh. Sige po. Sige po.
mahirap po yatang sabihin na yung grace ay yung complete forgiveness o yung grace ay lisensya para magkasala. Kasi ba yung hindi mo pa tinatanggap ang kapatawaran ng Diyos, nagkakasala ka na eh. Ba't mo siya gagawing lisensya? Eh, nung hindi mo pa siya natatanggap, nagkakasala ka na. Tapos sasabihin mo magiging lisensya yun. Di ba? Parang hindi yata tama yun na sasabihin mo na magiging lisensya yung katotohanan ng complete forgiveness. Eh, dati pa nga, hindi mo pa tinatanggap yung kapatawaran, nagkakasala ka na eh. Di ba? So, pero sa Biblia, yung sinasabi ng Biblia, kapag tumanggap tayo ng kabutihan sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakamali, ay talaga ito yung magbabago sa atin, 'di ba? Kagaya sabi sa Romans 2:4, 'di ba? The goodness of God leads us to repentance, 'di ba? So sa tao para magbago, sa pamamaraan ng tao, kailangan kastiguhin tayo, 'di ba? Kinakastigo tayo para magbago. Pero sa Diyos, baliktad yung sa kanya. Ang ginagawa ng Diyos, yung kabutihan ang ginaganti niya sa kabila ng ating mga pagkukulang. Kaya hindi natin masasabing magiging lisensya yung kapatawaran na ito kung magkasala tayo. Although kahit minsan nagkakamali naman talaga tayo, nagkakasala. Pero yung salita ng Diyos may malinaw nagsasabi, kapag tinanggap natin yung masaganang biyaya, yung goodness, yung grace of God, yun yung nag-change ng heart natin, di ba? Yun nga yung nagbabago sa atin eh. Siya yung magbabago ng ating kaisipan at puso. Kahit minsan nagawa natin mga bagay na hindi tama, pero hindi tayo ginagantihan ng Diyos ayon sa ating mga pagkakautang, pagkakamali. Kaya pag yun na-realize mo, doon talaga nagkakaroon ng repentance. Lalo ka patuloy nagiging maayos kasi nakikita mo yung kabutihan ng Diyos. May napanood nga ako na video clip lang sa Thailand. Ang taon na rin yun eh. Na isang lalaki grabing ginawa niya sa asawa niya. May asawa siya, kinawawa niya, ang ginawa niya ay tawag dito, nagkaroon siya ng babae. Ang ginawa niya pa, yung babae dinala niya sa bahay nila. Yung asawa niya, minaltrato pa ng babae, pinagsisilbi pa nila sa kanilang dalawa. Grabing kabastusan yung ginawa ng kanyang asawa sa kanya, sobra-sobra. Pero dumating yung time, tinis lang ng babae yun. Lahat kasi mahal niya yung asawa niya. So, dumating yung time na itong lalaki nagkasakit, na-stroke siya. Ngayon, dahil wala na siyang trabaho, iniwan siya ng babaeng dinala niya sa bahay niya. Tapos, so kung ikaw, yung babae, masama yung puso, ang gagawin nun, buti nga sa'yo, di ba? O ngayon, tignan mo yung ginawa mo, di ba? Deserve mo yan. Pero ang ginawa ng babae, lalo niya tuloy inalagaan yung asawa niya nung iniwan at nagkasakit. Tinulungan niya, inalayan niya hanggang sa makarecover, makatayo. At doon nakita ng lalaki kung gaano yung pagmamahal ng kanyang asawa, doon siya nagbago. No? Yung kabutihan ng Diyos yung magbabago sa atin. Kaya naniniwala ko na hindi ito lisensya para magkasala. Yun na po. Good news siya eh. Hindi siya para sa akin yun yung Maganda yung halimbawa na yun Maganda yung storya na yun. Ang complete forgiveness kasi part ng gospel message eh. 'Di ba? Ang gospel, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ngayon, ano bang sabi ng Bible? Ganong karaming kasalanan yung nabayaran ng Panginoong Yesus nung siya'y namatay. Sabi ng Bible ay lahat ng kasalanan. Kasi kung hindi lahat ng kasalanan yung nabayaran ng Panginoong Yesus, lalabas niyan, hindi kumpleto yung kanyang pagkakatubos sa tao. So, kailangan niya uling mamatay na pagka ganoon. Di ba? So, yung message ng forgiveness o message ng complete forgiveness ay part ng gospel message. Now, alam nyo ba na na kapag ang isang mangangaral o preacher ay naging faithful siya doon sa message ng gospel, which is the gospel of grace,
hindi talaga maiiwasan na ma-misinterpret siya na siya ay nagtuturo ng license to sin. Well, in fact, yan yung magandang test kung ang preacher ay nagtuturo talaga ng true gospel. I remember yung isang sikat na believer o mangangaral during his time, si Martin Lloyd Jones. Maganda yung kanyang sinabi. Siguro basahin ko lang. I will quote yung kanyang sinabi. Itong sabi niya. There is no better test as to whether a man is really preaching the New Testament gospel of salvation than this. That some people might understand it and misinterpret it to mean that it really amounts to this. That because you are saved by grace alone, it does not matter at all what you do. You can go on sinning as much as you like because it will redound all the more to the glory of God. That is a very good test of gospel preaching. If, sabi niya, if my preaching and presentation of the gospel of salvation does not expose to that misunderstanding, then it is not the gospel. So malinaw, sabi ni Martin Lloyd Jones, kapag faithful sa gospel message na pagtuturo ang isang preacher, hindi daw maiiwasan na mami-misinterpret siya na nagtuturo siya ng license to sin. Kasi kasama sa gospel message yung forgiveness So talagang somehow mami-misinterpret ka that you are teaching license to sin. Kasi pinatawad na sa lahat ng kasalanan. Ngayon sabi niya, kung yung preaching mo ng gospel ay hindi mami-misinterpret na ikaw ay nagtuturo ng license to sin, sabi niya, you are not actually preaching the true gospel. Mabigat. So parang sinasabi niya na dapat talaga somehow ma-entertain na you are teaching a license to sin pagka nagturo ka ng tunay na gospel. Ngayon, alam mo maganda diyan, si Apostle Paul, yung pinanggalingan ng sabihin nating revelation ng salvation by grace. Siya mismo alam niya na possible na ma-entertain ng mga nakikinig sa kanya na siya ay nagtuturo ng license to sin. In fact, na-accuse na nga siya na nagturo ng license to sin. Tingnan niyo, basahin ko Etong sabi niya sa Romans chapter 3, sa verse 8. Basahin ko sa New Living Translation. Etong sabi ni Apostle Paul. Romans 3:8. And some people even slander us by claiming that we say, the more we sin, the better it is. Okay? Sabi ni Paul, meron daw mga ilang tao na chinichismis sila, minamarites sila, na nagtuturo daw sila na the more we sin, the better. Yun daw ang kanyang tinuturo. So, maging si Paul, na-accuse siya of teaching license to sin. Di ba sa Romans chapter 6, makikita ninyo, meron sinabi si Paul na ganito, basahin ko Etong sabi ni Paul, sa Romans chapter 6, sa verse 1 hanggang 2, sabi ni Paul, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Pag binasa mo yung Romans 5, kasi Romans 6 to yung mga naunang sinabi ni Paul sa Romans 5, nagturo siya about the gospel of grace, which is tayo daw ay na-justify only by grace, tayo ay na-forgive only by grace, so, napatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ngayon, possible na naisip ni Paul, baka ma-entertain itong mga kausap ko na pwede ka nang magkasala dahil tayo ay forgiven na. That's why in the next chapter, ang sabi niya, what shall we say then? So parang sinasabi niya, after hearing what I preach or what I wrote, after kung masabi sa inyo, we are saved by grace, we are justified by faith, pinatawad na tayo of all our sins. What shall we say then? And then sabi niya, shall we continue on sinning? Shall we go on sinning? Sabi niya, shall we go on sinning? So that grace may increase. Tapos nilinaw niya, God forbid, sabi niya. How can we sin
that we who died to sin, how can we live in it any longer? So, ang gospel message o yung complete forgiveness message, dahil sa sobrang ganda ng mensahe, no? Kasi yung sacrifice ni Christ, isipin mo, lahat ng kasalanan natin napatawad. So sa ganda nung mensahe na yan, talagang it is a true good to be true news, di ba? So dahil sa ganda ng mensahe na yan, talagang pwedeng maisip na pwede na ako magkasala kasi pinatawad na ako sa lahat ng kasalanan. Pero alam niyo kung bakit natin masasabi na na sa isang banda ay dangerous lang ito actually doon sa hindi tunay na born again. Doon sa hindi tunay na Christian. Alam niyo kung bakit? Kasi ang isang taong sumampalataya sa Panginoon at nagkaroon ng regeneration experience, ang sabi ng Bible, binigyan siya ng bagong puso. Tayong lahat merong new heart. God gave us a new heart. At yung new heart na yan, ang desire niyan is to please God. Not only that, sabi ng Bible, the Holy Spirit lives in us. Jesus also lives in us. So lumalabas, kung ang isang tao tunay na Kristiyano, siya ay pinananahanan ng banal na Espiritu, pinananahanan ng Panginoong Hesus. In other words, malabo para sa kanya na mamuhay sa kasalanan kasi hindi niya magagawa yun simply because Jesus lives in him. At hindi lang nga Jesus lives in him, kung hindi, even the Holy Spirit lives in him. At binigyan tayo ng bagong puso. So, paano mangyayari na tayo ay makakapamuhay ng living in sin? Malabong mangyari yon. So, sinong po pwede lang gumawa nun? Ito yung yung mga posible na hindi pa talaga naboborn again, yung tipong napa-attend lang sa church, pagkatapos nakapakinig ng ganito. So, sila yung magsasabi, pwede na ako magkasala. Kasi sa totoo lang, wala namang matinong Kristiyano na na yung nagpaplano ng mga kasalanang gagawin. Pagka ikaw yung ganong tipo ng tao, pagkagising mo pa lang sa umaga, nag-iisip ka na ng mga kalokohang gagawin, hindi ka tunay na Kristiyano dahil walang ganong Kristiyano. Yung umaga pa lang, iniisip mo ng mga kabalbalang gagawin mo, walang ganong Kristiyano. No? Yung mga ganyang tao, nagkikristya-kristyanuhan lang. At ang warning natin sa mga nagkikristya-kristyanuhan lang, magpakatotoo ka na. Kasi pag kristya-kristyanuhan ka lang, malamang, sa langit-langitan ka lang din pupunta. Okay. Nabanggit ko lang yun. Baka gusto yung dagdagan. Nga, Pastor, no? Sa mga nagsasabi na dangerous ang nagtuturo ng forgiveness, ayaw talaga nila ng good news, no? Oo. Gusto nilang paniwalaan na hingi ka pa rin ng tawad kapag nagkasala ka sa hinaharap. Kapag ba ginawa nila yon, kasi nagawa na nila nawala ba yung danger doon? Hindi naman kasi ang normal sa tao, magkasala talaga. Yung lalo na yung sinasabi niyo po na hindi pa talaga naiintindihan yung forgiveness at yung talagang ang pagiging Kristiyano ay hindi pa ganoon kalalim, no? Yes. Maintindihan naman talaga ng isang tao ang complete forgiveness kapag alam nila kung gaano sila kamakasalanan. Kung alam natin kung gaano tayo kamakasalanan. Malinaw naman doon sa tao ang complete. Malinaw naman doon sa mga verses na nabanggit natin kanina. Sa totoo lang, yung mga taong naka-receive ng sobra-sobrang favor ay hindi gaganti ng masama yun Hindi gagawa ng hindi maganda yun. Halimbawa, mayroon kang napahiram ng pera. Talagang mag-iisip yan na kung anong pwedeng gawin sa iyo na favor din. Maliban na lang doon sa mga, meron din mga hindi nagbabayad. Yun yung mga hindi naintindihan kung ano yung pabor na kanilang na-receive. Tayo mga Kristiyano, yung pabor na na-receive natin is, grabe yun, complete forgiveness. Buo. Diba? Sa mga karakter sa Bible, meron tayong mga kilalang karakter na naka-receive ng complete forgiveness.
mari ba nating pag-usapan kung sino yon at kung ano yung kanilang mga ginawa. Maganda Brother yan. Joel. Yung naging reaction nila, no? Oo po. Oo. Pamilyar naman sa Lachi sa Keyo eh. Mm. Yung tax collector. Yung tax collector. Ibinalik ng sobra-sobra yung kanyang nanakaw. Yun yung ipinangako niya eh. Kasi overwhelming yung kanyang natanggap na kapatawaran mula sa Panginoon. Mhm. So yun yung tamang response, no? Pagka ikay nakatanggap ng kung pag naramdaman mo talaga na ikay napatawad. Actually, yung mga ayaw ng complete forgiveness ay, yung tingin ko dyan, anong gusto nyo? Incomplete. Incomplete Partial. forgiveness. Partial lang muna. Di ba? Ganun lang yun eh. Parang ang sagwa naman natin pakinggan nun. Incomplete forgiveness yung natanggap mo. Kasi kung tatanggihan mo yung complete forgiveness, ang nasa isip mo, incomplete. Hindi kompleto. At yung incomplete forgiveness, galing yon sa incomplete love. Di ba? Pag incomplete yung love ng Diyos, malamang incomplete din yung matatanggap mong forgiveness. Incomplete din yung grace. Incomplete yung mercy. Ba? Incomplete yung goodness. Pero hindi ganoon eh. Ba? Complete yung ibinigay. Pag sinabing complete, yung sabihin ng Panginoon na it is finished, tetelestai, tapos. Walang kulang. Kaya hindi pwedeng kulang yung matanggap mo. Yun yung naramdaman nitong si Sakeo. Kumpleto. Kasi tinatakol nga siya ng lipunan eh. Maraming tao ang ayaw sa kanya eh. Pero nakatanggap siya ng buong pagtanggap mula sa Panginoon eh. Nakaramdam siya ng matinding pagmamahal. No, na isang tao na mula sa Ama, no, at tinitingala ng marami na mabuti, no, isang mabuting guro, ay pumunta sa isang katulad niyang itinuturing ng lipunan na makasalanan. No, grabe makapaningin lang buwis. No? Naramdaman niya yun na talagang tinanggap ako. Kompleto yung pagtanggap. At ganoon din yung pagtanggap sa atin ng Diyos. Buo po yun. Hindi po yun incomplete. Kaya yung binigay sa ating kapatawaran, buo rin. Ngayon ikaw ngayon na makakaramdam ng ganon, napaka-ingrato naman kung rebellion ang isusukli mo. Ba? Kasi dalawa lang posibleng gratitude o rebellion. Pag may gumawa ng mabuti sa iyo, pagka naisip mong gumawa pa ng masama, rebellion 'yon. Pero pag naisip mo na mabuti ang gawin, yun ay gratitude. Yun ay pagpapasalamat dun sa kabutihan na nagawa sa iyo. At yun yung purpose kung bakit kumpleto yung forgiveness na ibinigay sa atin. Para yung pag-ibig ng Diyos ay makita natin ang buong buo at yun ang kumilo sa atin na ayusin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Wag nating malagay po sa isip natin na hindi kumpleto yung ating kapatawaran kasi nonsense po yun. Diba? Masyado naman nating inaano ang Panginoon nun. Masyado nating limitahan. Yes. Masyado natin nililimitahan. Hindi siya magbibigay ng bagay na kulang. Actually, sobra-sobra nga eh. Kaya nga kahit yung biyaya, ang pagpapaliwanag natin, pinag-usapan natin ng biyaya, talagang super peruso eh. Diba? Talagang wala, yung halos wala kang pagkalagyan eh. Kasi ganun ang Panginoon. Wag natin ilagay doon sa limitasyon ng isang tao kung ano lang yung kaya nating isipin. Tayo po, may limit yung ating pagpapatawad. Pero ang Diyos, hindi po siya ganun. So dapat mailagay natin siya sa ganung criteria para mas lalo nating maintindihan yung kapatawaran na ibinigay po sa atin. Kilala natin ang lubusan ng Panginoon. Pag nakilala natin siya ng lubusan, makikita natin na hindi limit yung ating, wala pong limit yung pagpapatawad sa atin. At tapos na nga yun eh. Sige po. Ilan po. Dagdag lang po yun. Brother Jeff. Example ulit ng isang tumanggap ng biyaya. Ayan, maganda yan. Sige, yung isang babae na may naging maruming pamumuhay, di ba? Alam niyo na siguro kung sino yan, di ba? Yung sa Luke 7, no? Titignan natin, no? Sa Luke 7, yung response ng isang babaeng tinuturing na makasalanan ng kanilang bayan, di ba? So, mayroong nag-crash siya, di ba, sa meeting ni Jesus saka ni
Simon na Pariseo. So hindi naman siya invited, bigla na pumasok. Hindi, so gate crasher. So ayun. Anong ginawa niya doon? Siya ay nag-recline sa paa ni Jesus, di ba? Lumuha siya. Para hinugasan niya ng kanyang luha yung paa ni Jesus, di ba? Dami siguro Kasi- yung ano? Grabing luha yun. Parang Tapos- umulan siguro yun. Tapos pinunasan na kanyang buhok. Yung siguro yung pagpupunas ng buhok, may ano yan, may ibig sabihin yan, di ba? May ano yan, significance yun sa kung ano yung kilos niya. Yun ay may dating yun kasi yung buhok ano yan glory yan Tapos pagpupunas mo lang doon sa paa, medyo may bigat yun yung kanyang ginawa. At hindi lang yun natapos doon. Binuhusan niya pa ng mamahaling pabango, di ba? Hindi siya inutusan ng Panginoon na gawin 'yon. Hindi siya inutusan ng gawin. Wala tayong mababasa na ito gawin mo to sa akin kasi ito paghahanda sa akin Wala. Pero bakit niya ginawa 'yon? Bakit niya ba ginawa 'yan? Ano bang dahilan? Bakit niya ba ginawa 'yan, di ba? Ano bang nagtulak sa kanya para ito'y gawin? Una, mamahalin yung pabango na 'yon, di ba? Sabi doon ay 1 taong sahod. Hindi basta gagawin 'yon. Lampas sa ika po 'yun. Lampas sa ika po 'yun, lampas na 'yan, di ba? So walang limit na 'yan. Kung galing na 'yun sa puso niya, 'yun yung galing sa puso. Walang limitasyon, di ba? So bago naman mangyari 'yon, mayroong dahilan, di ba? Siya ay kung di ako nagkakamali, siya po ba di ba? Siya yung sa John 8 na tumanggap ng sa Panginoon, nakapag-encounter sa Panginoon, dapat siya ay nababatuin hanggang mamatay kasi nahuli sa adultery. So yun yung paratang sa kanya. Doon mismo nakatanggap siya ng grasya ng Panginoon. Naranasan niyang hindi mahusgahan. Yung husga, may karapatang humusga doon, hindi humusga, di ba? Kasi si Jesus siya may karapatan ng humusga doon Pero siya yung hindi humusga, pero yung mga hipokrito, siyempre, alam naman natin, nagano siya, kumuha sila ng bato, babatoy na sana, pero hindi sila natuloy, napahiya sila. So, yung may karapatang humusga, hindi siya humusga, no? Kaya, nakita ng babae ito, naramdaman niya ito, kagayang example niya, ni Brother Joel kanina, si Zacchaeus, pareho sila na tumanggap ng grasya sa Panginoon. Hindi karapat dapat, mahalin, pero tumanggap sila ng grasya. At yung pagtanggap ng Panginoon sa kanila ay hindi radical yun, no? Kasi tuturing nga silang makasalanan, dapat nilalayuan sila. Ayon sa kaisipan ng mga tao, di ba? Nilalayuan dapat sila kasi hindi sila kasabi ni Simon na Pariseo, sabi dito, kung alam lang ng Panginoon kung anong klaseng babae siya, di ba? Sabi niya doon. Tapos doon kay Zacchaeus naman, bakit kumakain siya kasama ng mga makasalanan? So yun. Ang naging tugon ng mga taong ito ay naging naging masugid na tagasunod ng Panginoon. At kundi ako nagkakamali, ito yung mga financer, di ba? Naging financer to si Zacchaeus, mayaman to Siguro talagang inano niya yung niya, pagbibigay niya doon. Doon natin makita na sa grasya, hindi ka kailangan pilitin kasi gusto mo. Yun pagkakaiba, no? Ang grasya at saka purpusan. Hindi ka pipiliin, hindi sila pinilit ng Panginoon. Sabi ni Zacchaeus, bibigyan ko yung kalahati. Kung may naloko pa, di ba? So, 4 beses. So, yung babae, nagbuhos. So, bakit nila ginawa yun? Kasi tumanggap muna sila ng kapatawaran. Hindi nagagawa yun ng taong hindi nakaintindi na tumanggap siya ng kapatawaran sa Panginoon. No, at sabi nga ng Panginoon sa Hebrews, di ba? At siya minsan lang naghandog ng kanyang sarili at siya umupo sa kanan ng Ama. Pag sinabing umupo, nagpahinga na, di ba? So, kasi pag hindi pa nabayaran yung future sins natin, kailangan mapako na ng Panginoon. Sabi, nagpahinga na So, ibig sabihin, settled na lahat yun. Covered lahat. Kaya umupo na. Kasi
may kahulugan yung pag-upo na yun eh. Sinulat yun, sinama yun sa pagsulat. Kasi may kahulugan yun. Umupo na ang Panginoon, kasi tapos na gawain. Kaya tunay, ang complete forgiveness ay biblical po. No? Madali lang naman sabihin na ito'y mali eh. Madali sabihin ito'y mali. Kung hindi natin mapapatunayan, eh, haka-haka lang yun. No? Ito'y mali at dangerous. Kailangan mapatunayan natin mali yun bago natin sabihin ng isang bagay na mali. Kailangan natin biblically mapatunayan natin na mali talaga. So madali mag-assume na ito ay mali kasi nga di ka sanay marinig ito eh. Di ka sanay na marinig ito eh, di ba? So madali sabihin na mali yan. Kasi mali yung iba yung naituro sa iba yung nakagisnan mo. Naintindihan na po natin yan na ganun yung reaction nila kasi yung nakagisnan nila ay iba. So I pray na sa ating mga broadcast ay talagang maging pagpapala yung ating mga pinag-uusapan kasi yung salita ng Diyos naman ay walang hindi kayang gawin sa isang tao kung bukas yung puso niya para tanggapin. Yun lang po. Maganda yung dagdagan ko lang yung sinabi ni no, yung tungkol doon sa prostitute na nag-gate crash doon sa dinner na pinrepare ni Simon para kay Lord, no? Kasi yun yung isa sa mga classic example na yung mga taong naka-receive ng complete forgiveness, ang reaction hindi hindi ganun ba, malaya na pala ako magkasala niya kung ganun. Hindi ganun eh. Kasi dito sa istoryang yon, ang nangyari nung lumuluha sa paanan ni Jesus yung babae, sabi ni Simon, kung itong si Jesus ay isang propeta, dapat alam niya, kilala niya kung anong klaseng babae itong lumuluha sa kanya. Okay? Kasi as religious leader, parang they tend to separate themselves from sinful people, mga sinners. Parang ganun din yung tingin niya kay Jesus, dapat lumalayo sa makasalanan. Okay? Tapos ang ginawa ni Lord, tinuruan niya si Simon ng isang magandang lesson on forgiveness doon sa pagkakataong yon. Sabi ni Lord kay Simon, alam mo Simon, may kukwento ako sa iyo. May dalawang taong nagkakautang sa isang lalaki. Yung isa sobrang laki, yung isa sobrang liit lang. Ngayon, yung sobrang laki at yung sobrang liit, pareha sila hindi makabayad. So ang ginawa ng lalaking may pautang, kinancel na lang parehas yung pagkakautang. Ngayon, Simon, sino sa palagay mo sa kanilang dalawa na may utang ang magmamahal ng higit doon sa lalaking nag-cancel ng utang? Ang bilis ng sagot ni Simon eh. Ang sabi ni Simon, syempre Lord, ang magmamahal ng higit dyan, doon sa taong nag-cancel ng utang, yung pinatawad ng malaki. No? Yung mas malaking utang. Sabi ni Lord, tama ka Simon. Tapos sabi niya, nakita mo tong babaeng ito? Nung dumating ako dito, hindi ako binigyan ng tubig, pero siya, hinugasan niya yung paa ko ng kanyang luha. Kasi nung mga panahon na yon, may kaugalian, dahil marumi ang kalsada sa labas, wala namang sinelas na wala namang sila sapatos, so nadudumihan yung paa nila. Pag pumasok ka, bilang pag-entertain dun sa guest, binibigyan nila ng basin para maghugas ng paa. Sabi ni Lord, ako hindi mo ako binigyan ng tubig para hugasan yung paa ko. Pero itong babaeng ito, kanina niya pa ako hinuhugasan sa pamamagitan ng luha niya. Tapos pagdating ko dito, hindi mo ako ginreat ng kiss. Kasi nung time na yon, uso sa mga Hudyo yung beso-beso. Okay, lalaki sa lalaki. Pero itong babaeng ito, sabi niya, hindi tumigil ng kakahalik sa paa ko. And then ito sabi niya, itong babaeng ito, sabi niya ganyan, siya ay basahin ko na ngayon para hindi tayo magkamali. Etong sabi ni Lord sa babaeng ito. Sabi ni Lord, you did not give me a kiss, verse 45. But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, sabi niya, I tell you, her many sins have been forgiven. Okay? As her great love has shown, but whoever has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. So, ang lesson na tinuro dito ni Lord, sabi niya, yung
Yung dalawang tao na hindi makabayad ng pagkakautang doon sa lalaki, sabi niya, ang tanong niya is this eh, sino sa dalawang may utang na pinatawad, no? Yung mas malaki, yung mas maliit na utang, sino sa kanilang dalawang may utang ang magmamahal ng higit doon sa nagkansila ng utang? Napansinin ninyo yung tanong ni Jesus. Sabi niya, sino sa dalawang pinatawad ang magmamahal ng higit? Yung pinatawad ng konti o yung pinatawad ng mas marami? So ang lesson doon, ang magiging reaksyon ng taong pinatawad, according kay Jesus, magmamahal. Yun yung sabi niya. At yun yung respond ng babae. Kaya niya binuhusan ng pabango si Jesus na mamahalin. So lumalabas, yung ating pagmamahal sa Diyos, yung ability natin to love God, nakasalalay siya on how much you understand that you are forgiven. Kung gaano ka kaliwanag sa'yo yung ikaw ay napatawad sa lahat ng kasalanan, yun yung magtutulak sa'yo para mahalin mo ang Diyos. Kasi yun yung tinuturo dito ng Panginoon eh. So our ability to love God is dependent on how much we understand the message of forgiveness. Based dito sa istoryang ito. Kaya yung nakaka-experience ng tunay na kapatawaran, ang reaction niyan, hindi mag-asal demonyo. Based dito sa nakita nating statement ni Lord, ang pinatawad ng konti, magmamahal ng konti. Ang pinatawad ng higit o mas marami, magmamahal ng marami. So ang point doon, ang reaction ng mga taong pinatawad o ang respond ng mga taong pinatawad, magmamahal. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang mensahe ng complete forgiveness is actually a license to sin. Kasi kung talagang ikaw ay genuine na naka-experience ng forgiveness ng Panginoon, I do believe ang magiging respond mo dyan is gratitude. Mamahalin mo ang Panginoon. Kasi based doon sa istorya at based na rin sa ating karanasan. Kasi ako nung ma-realize ko yung message of forgiveness na ako pala ay napatawad of all my sins. Ang naging respond ko diyan is gratitude eh. Mas lalo akong sumikap na mamuhay ng pleasing sa God eh. Kasi alam ko, ito yung dapat na isukli natin sa Panginoon eh. Diba? Kasi kung ang magiging reaction mo dyan, ganun ba? Pinatawad na ako sa lahat ng mga kasalanan ko, even future sins. Yehey, pwede na akong gumawa ng kahit na ganong karaming kasalanan. Pagka ganun ang magiging reaction mo, something is wrong. Baka hindi ka pa talaga born again, di ba? Baka hindi ka pa talaga Kristiyano. Kasi walang matinong Kristiyano ang magi-entertain ng ganong kaisipan. Di ba? Walang ganon, walang matino. Kaya yung message of complete forgiveness actually is not a license to sin. Siguro, hindi natin may iwasan, pwedeng may mga abuso, pwedeng magkaganon, pero kukwestiyonin na natin yung kanilang pagiging tunay na Kristiyano. Kasi wala namang ganong totoong Kristiyano. Di ba? Walang ganon. Okay, mga kapatid. Ang hindi kasi nila naiintindihan, nasan yung covenant kasi tayo eh. No? Ang hindi kasi nila naiintindihan, Pastor, yung nasan yung covenant po tayo. Yes, Yung correct. kasing dealing sa lumang tipan ay may parusa para ka magbago. So, ang tao na motivate na magbabago siya. Kasi merong parusang nakaamba pagka hindi siya sumunod ng tama. Yes. So, yun ang iniisip ng marami. Hindi nila alam na ang dealing dun sa bagong kasunduan na kung saan ay dun tayo nakapaloob na, yun ang dapat maintindihan ng marami na ang dealing ng Diyos diyan ay yung ipakita yung kanyang kabutihan ng higit-higit ng sa ganon. Yun ang tumulak sa iyo sa pagbabago. So, makita mo yung kapatawaran mo ay buong-buo na para ikay lalong magbago. So, iba yun dun sa dealing sa lumang kasunduan.
So yung Yes. po unting ko talagang hindi naiintindihan ng marami. No, kung yung po hindi niyo pa po naiintindihan ng maayos, balik po kayo doon sa mga nauna naming podcast. Nagbigay po Yes, kami ng tama. paliwanag tungkol po diyan, no? Ano ba yung lumang kasunduan, yung Old Covenant at saka yung New Covenant. Yung kasi ang po mo na ginagawa, iniisip ng ano ngayon yung iba binabalik ang tao sa batas. Iba po yung dealing ng Diyos sa panahon natin, iba yung dealing doon sa panahon ng lumang tipan, doon sa Kasunduan. lumang Yes. kasunduan. Correct. Totoo. No? Kaya dapat maintindihan po. Kaya nga po Grace Forum yung ating pinag-uusapan Kasi Mhm. nandun tayo sa ilalim ng biyaya. No, biyaya ang ginagamit ng Diyos para tayo magbago. No, hindi batas. At doon sa biyaya, doon nakapaloob yung kapatawaran ng ating mga kasalanan na kinumpleto. Biyaya. No, biyaya po yan. No, alam ko naintindihan naman po ng marami yan Medyo laliman lang po natin no, para mas lalong matanggap natin o maintindihan natin yung buong kahulugan ng complete forgiveness. Yun. Brother Jerry, ang ganda ng salamin mo, Brad. Okay, no? Tayo ay magtatapos na din, ano? Ganun nga kalaki kasi ang pag-ibig ng Diyos. Sobrang laki na hindi kayang arukin ng isip ng tao. Ganun din yung complete forgiveness. Kaya parang ang hirap niyang intindi na napatawad na tayo pati sa mga makasalanang magagawa pa. Ganun din kalawak ang usaping complete forgiveness. Kaya lang, wala tayong choice kundi tanggapin yun. Bakit? Walang makakapasok sa kaluwalhatian ng Diyos kapag hindi ka completely forgiven. Diba? Correct. So, ano bang gusto natin? So, kaya kung sino man nakapakinig ngayon, mag-decide ka. Hindi ito license to sin, kundi license to heaven. Papunta doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung muna, dali mo. I like that. Dumali pa Yung maganda yung sinabi mo no? Dumali pa Isang kasalanan lang ang hindi ka naman papasok ng langit Yes. Oo. Tama. So license to heaven to. Magkano yan? Magkano? Libre. Libre? Okay. Gusto ko yan. Ay, meron na pala ako niyan. Sabi sa Romans 5, Pastor, di ba? Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi ng salita ng Diyos, may peace na daw tayo, may kapayapaan. Pero kung hindi total, complete forgiveness, saan yung peace doon? Walang peace yun. Kasi alanganin ka pa na nag-aagam-agam ka pa rin. Walang peace yun. Meron na daw tayong peace sa Panginoon. So yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siyempre, kung ayaw natin tanggapin, nasa sa atin na yun, di ba? Kasi tayo na yung nagre-reasoning. Kasi nga, yung ating natutunan ay hindi iba kaysa naririnig natin. Ay, sa pagpapasyam mo na yun, kung anong gusto mong tanggapin, di ba? Yes. Peace, ganun lang yun Peace. Ang oras na tayo. Sige, paalam tayo. Maalam na. Okay, salamat sa mga ating taga-subaybay. Meron tayo kaninang 18 viewers. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and follow sa ating page para updated po tayo sa mga susunod natin na topic. Ito po muli si Brother Jerry. Mag-iiwan na ang complete forgiveness ay kailangan nating desisyonan na tanggapin kasi yun natin kailangan para tayo makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Para naman po si Brother Joel na iniiwan yung sinabi ni Brother Jerry kanina. ang complete forgiveness ay license to heaven. Yun lang po at magandang gabi po sa lahat. Gandang gabi po sa mga kapatid. No? Nawa patuloy nating tanggapin yung naririnig nating katotohanan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Tunay na kapayapaan sa Diyos. See you next week. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Minsan pa, ito po si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. See you next time dito rin po sa Grace Life Forum. Ingat po tayong lahat mga kapatid at stay safe and stay blessed. Good evening po sa ating lahat.